How did Jesus take away our curse? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng belated happy birthday kay Sister Rose Clave. Hello po sa inyo. Now, ngayon po ang ating pag-aaralan ay po patungkol pa rin po kay Prophet Hosea. So ito po yung last na devotion natin patungkol kay Prophet Hosea. So nandito na po tayo ngayon. No? Congratulations po sa bawat isa sa inyo na nasimulan yung series natin na ito. And for sure, marami po tayong natutunan sa buong Old Testament. Tatapusin po natin itong mga prophets and then dadako po tayo sa New Testament. And Lord willing, no, matapos po natin itong buong Bible na ine-emphasize po natin yung mga Bible characters sa isang buong taon. So ngayon po, dumako po tayo kay Prophet Hosea. Sino ba siya? Siya po ay propeta ng Diyos, sinugo ng Diyos na magministeryo sa Northern Kingdom of Israel. So what is the meaning of his name? Ang ibig sabihin po nun ay salvation or he saves or parang Yeshua, Yahweh saves. Where did he prophesy sa Northern Kingdom? When did he prophesy? Sa panahon po ni King Jeroboam II. And what is the main message of the book? God faithfully loves his unfaithful covenant people and calls them to repentance. So what are the highlights of his message? Israel's spiritual adultery, God's steadfast love, covenant judgment, repentance, and future restoration under the Messiah. Tapos ito po yung ilan sa mga quotations sa New Testament na patungkol po sa sinulat ni Hosea. So, reminder lang po, no, si Hosea po ay nabuhay sa panahon ni King Jeroboam II at isa po sa mga propesiya niya ay wawakasan yung dynasty ni Jehu. Ito na po yung huling dynasty ni Jehu, yung Zechariah. And not just the dynasty of Jehu, but tatapusin na rin yung Northern Kingdom. Mahuhulog na sa ilalim ng kapangyarihan ng Assyria. So, basahin po natin yung ilan sa mga verses po sa chapter 1. So, sabi po rito sa verse 2, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, go marry a promiscuous woman and have children with her. So, sabi ng Diyos kay Hosea, pakasalan mo itong babaeng unfaithful. Tapos nagkaroon po siya ng 3 anak doon sa babae na iyon, si Gomer. Gomer po yung pangalan niya. So, yung unang pangalan ay Jezreel. Bakit po Jezreel? Again po mga kapatid, yung pinapagawa ng Diyos sa maraming pagkakataon sa mga propeta ay upang sila yung maging living message. So, ano po yung ibig sabihin ng pinakasalan ni Hosea, yung isang babaeng unfaithful? Yun po ay sumisimbolo ng pagmamahal ng Diyos sa isang unfaithful na bayan ng Israel. Now, sabi po rito, ang pangalan po ng una nilang anak, sabi ng Diyos, pangalan naman Jezreel. Bakit? Naalala niyo mo ba yung si Jehu? Minasakir yung mga taga Jezreel, sobrang brutal nung ginawa niya. So, sabi ng Panginoon, wawakasan ko na yung dynasty ni Jehu. And then, nagkaanak po ulit si Gomer, isang babae, tapos ang pinangalan ay Lo-ruhamah. Ang ibig sabihin po nun ay not loved. Tindi, no? Hindi mahal. So, ano pong ibig sabihin nun? For I will no longer show love to Israel. And then yung pangatlong anak po nila na lalaki ay Lo-ammi. Ang ibig sabihin ay not my people. So isipin niyo po yung mga pangalan ng anak ni Hosea, no? Not my people, not loved, at yung isa Jezreel. So lahat po ng mga anak nila, ito po ay sumisimbolo sa status quo o yung kalagayan ng Israel during that time. So because of their rebellion, tingnan po natin yung timeline natin. Biruin mo ang haba ng pasensya ng Diyos. Mula kay Jeroboam, ito, yung pinakaunang hari ng Northern Israel na nagpasimuno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hanggang kay Jeroboam II sa panahon ni Hosea, nagpapasensya talaga yung Diyos sa kanila.
Pero eventually, sabi ng Diyos, wawakasan ko na tong Northern Kingdom dahil sa kanilang kasamaan. Pero, pag binasa niyo po yung Hosea, merong future restoration. So, pagdating dito sa verse 10, sabi dito, "Yet the Israelites will be like the sand of the seashore." And then sabi dito, "which cannot be measured or counted. In the place where it was said to them, 'You are not my people,' they will be called children of the living God. The people of Judah and the people of Israel will come together. They will appoint one leader." Si Jesus na po ito, yung ultimate fulfillment nito. "And will come up out of the land, for great will be the day of Jezreel." Matindi po ito. Ito po yung reversal ng lahat ng mga pangalan ng mga anak ni Hosea at Gomer. So ito po yung makaturuan natin ngayong araw. Number 1, those who do evil will reap evil. Yung mga taong nagtanim ng kasamaan ay aani ng kasamaan. Yung mga taong gumagawa ng kasamaan ay masama din ang mangyayari sa kanila. Kaya pag tinignan niyo po yung timeline na ito, makikita niyo po sa Northern Israel, puro masasamang hari po yan. According to the Bible, wala ni isa mang mabuting hari dito sa Northern Kingdom. Kaya later on, hindi, actually bago pa yung destruction of the temple dito, ay destruction of Samaria, yung temple po sa Southern Kingdom yan, no? Dito po yan sa baba. Ito po yan, panahon ng mga Babylonians. So ito pong mga hari na ito, bawat dynasty dito, hinuhusgahan ng Diyos, hinahatulan ng Diyos. Pero eventually, sabi ng Diyos, hindi naman nagbabago tong mga tao na to eh. Wawakasan ko na talaga yung Northern Kingdom. At yan po yung isang katunayan na yung mga gumagawa ng masama ay aani ng masama. Maging sa panahon po natin ngayon, no, if you do evil, kung masama yung ginagawa natin, isipin natin para tayo nagtatanim. Tutubo yan next time. Aanihin natin yung bunga ng ating mga maling ginagawa. Pangalawa po, unrepentant people invite God's curse. Yung mga taong hindi nagsisisi, isipin nyo parang nilang iniimbitahan. Isipin nyo parang may lubid, sa dulo ng lubid yung sumpa. Talagang, sige, ibuhos mo na Panginoon yung sumpa sa amin. Parang ganun eh. Sabi ng Lord, no, ayokong parusahan yung bayan ko, ayokong mapasailalim ng sumpa yung bayan ko, pero yung mga taong hindi nagsisisi, parang hinahatak nila yung curse, yung sumpa. Alam niyo po kung saan nakasulat yung sumpa? Sa Deuteronomy chapter 28. Yun ay nakalaan para sa mga taong hindi nagsisisi at nagpapatuloy sa pagre-rebelde laban sa Diyos. So parang mong hinahatak yung sumpa palapit sa iyo. Pangatlo po, Jesus took the curse so that people might be blessed. Ito po yung matinding nangyari, no, na nasa prophecy din ng Hosea. Sabi dito, "Yet the Israelites will be like the sand of the seashore." Kala mo na-reject na ng Diyos ng tuluyan yung Israel dito, pero merong future restoration. Sabi nito, "In the place where it was said to them, 'You are not my people.'" Yun yung pangalan ng isang anak ni Hosea eh. "You are not my people, pero they will be called children of the living God." Tatawagin silang mga anak ng Diyos. Saan po ito nangyari? Nangyari po ito sa New Testament. Ito yung ultimate fulfillment nito nung ating Panginoon Jesucristo na namatay doon sa krus. Lahat ng mga matitigas ang ulo na eventually nagsisi at kinilala ang Panginoon Jesucristo na Panginoon ng kanilang buhay, na imbes na sumpa yung hinahatak nila palapit sa kanila dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hinarang ni Kristo yun doon sa krus. At sabi ng Panginoon Jesucristo, "Ako nasasalo ng sumpa." "Cursed is he who was hung on a tree," sabi ng Galatians. So si Jesus yung ibinitin dun sa puno, dun sa krus, tapos siya yung isinumpa. Kaya yung tinik na sinuot sa kanya, yun po yung isang simbolo ng sumpa na nakasulat sa Genesis chapter 3. Nung nagkasala yung tao, tumubo yung mga tinik sa creation. Yun yung sinuot ng Panginoong Jesucristo, yung sumpa sinalo ng Panginoong Jesucristo, upang yung punishment ng Diyos tumigil sa kanyang katawan at ang mapunta sa atin ay pagpapala ng Diyos. Hinarang ng Diyos lahat ng sumpa upang blessings yung ating tanggapin mula sa Diyos. Mamaya po pag-usapan natin yung mga detalye nito sa dive deeper, no? Napakaganda po ng Hosea. So tayo po dumako na sa application. Number 1, always remember that God holds the scales of justice.
Alam niyo po yung scales of justice, ito yung timbangan ng hustisya. Tandaan natin yung Diyos laging hawak yun. Never natulog ang Diyos. Sa lahat ng mga ginagawa ng tao, never pumikit ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat. Isipin niyo po, kada may taong gumagawa ng masama, dinadagdagan yun yung timbang ng kanyang kasalanan. Kaya po sa araw ng paghukom, sabi ng Panginoon Jesucristo, sabi ng Biblia, we will be judged according to our works. Kahit mabuti yan o masama, lahat yan nasa timbangan ng Diyos. So, every time na gumagawa ng masama yung tao, dinadagdag nila yun sa timbangan ng Diyos. May kaakibat pong sumpa yun, punishment, kaparusahan. So always remember that God holds the scales of justice. At sana matakot lahat ng masasama na dito sa mundo, no? Ma-realize nila, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga leaders natin na every time naggagawa sila ng masama, every time mag-engage sila sa korupsyon, merong Diyos na every time may kinukorap ka sa mga taong bayan, dinadagdag mo yun. Binadagdag nila yun sa timbangan ng Diyos. At pananagutan nila yun sa harapan ng Diyos. Maging tayo, no one is excused. Pati tayo, lahat ng ginagawa natin, papanagutan natin sa harapan ng Diyos. And number 2 po, invite God's blessing by doing what is right. Pag ginagawa naman natin yung tama, according to the principle of the Bible, kung maganda yung itinanim mo, maganda rin yung iyong aanihin. Kung pangit at masama yung itinanim, masama din ang mangyayari sa buhay mo. So when we do what is right, what will happen to us is also good. Yan po ay prinsipyo ng Biblia. And pangatlo po, thank Jesus. Ito po yung pinaka-ultimate sa lahat. Thank Jesus. Maganda po na mag-pause muna tayo ngayon, no? Even right after this. Mag-pause muna tayo, sabi natin, Lord, thank you. Thank Jesus, our King, who served us by taking the curse upon Himself. Makikita niyo po rito sa Hosea. Tapos sa Hosea chapter 2, 19 to 20, makikita nun, sabi rito, basahin ko lang sa Tagalog, no? At gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Isipin nyo, ito yung scenario dito, si Hosea at saka yung prostitute. Yung Diyos tsaka yung kanyang bayan. Sabi rito, gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katuwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. And then sumunod na chapter dito, sabi rito ng Diyos kay Hosea, Hosea, yung asawa mo na nagliwaliw na naman, puntahan mo, kunin mo, redeem mo. Angkinin mo bilang iyong pinakamamahal na asawa. And then yung dulo po nito, sabi rito, afterwards the Israelites will return and seek the Lord their God and David their king. Sino po ito? Si Jesus. Yung Davidic king. They will come trembling to the Lord and to His blessings in the last days. Nakita niyo po, imbis na curse, blessings. Dahil po yun sa Panginoong Jesucristo. So, why not we pause and thank Jesus, our King. Siya yung Davidic King na nagmahal sa atin, tayo mga adulterous. Ang ating Panginoon Jesucristo, pinursu niya tayo. Talagang inibig niya tayo hanggang wagas. Nang walang katapusan, nang walang hanggang pag-ibig nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung hari, Davidic King na nagpakumbaba, inaalay ang kanyang buhay at namatay doon sa krus. Something that we will never ever understand. No, for the rest of our existence, for eternity, but forever tayong mamamangha. Lord, you are my King and you died for me. Thank Jesus, our King, who served us by taking the curse upon Himself. Kinuha niya yung sumpa at nilagay sa kanyang sarili at siya yung sumapo doon sa krus ng Kalbaryo. Para po sa ating discussion, what are you thankful for? Ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Panginoong Jesucristo? Second question is, why is Jesus our greatest blessing? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung tatlong katanungan. Who are God's true people? Israel or the church? Number 2, how does the Apostle Paul interpret Hosea? And pangatlong tanong, how did Jesus, the Davidic King, fulfill Hosea's prophecy? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father,
I praise you for being perfectly just and righteous in all your ways. Help us to remember that nothing escapes your judgment and that you always do what is right. Give us hearts that desire to obey you so that our lives may reflect your goodness and enjoy the blessings of walking in your will. Above all, we thank you for Jesus, our gracious King, who willingly took the curse we deserve so that we might receive your blessing, forgiveness, and eternal life. We will be forever grateful. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Lord po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.